Praise God. Purihin natin ang ating Panginoon. Glory to God, glory to Jesus. Unang-una, palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pinagpalang araw na ito. Amen po ba? Amen. May baguhan. Wala po tayong baguhan. Amen. Mga datihan. Amen. Tayo na po ay dadako na po sa sharing portion. Sino po ang mga pinagpala? Itaas ang mga kamay ang mga pinagpala. Amen. Tayong lahat ay pinagpala. Sino po ang unang magbabahagi? Sister Juliet, ang ating nagagandahang choir. Amen. Sige po, purihin po natin ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Salamat sa Diyos sa araw na itong muli na pinagkaloob sa atin. Nais ko lang magbalik pa sa salamat sa ating Panginoon sapagkat nito pong nakaraang mga linggo ay kasama po ako ng aking employer. Pamunta po kami ng China for 5 days. Ayan po, no. At nagpapasalamat po ako dahil sa kaligtasan na pinagkaloob ng Panginoon sapagkat nung naroon po ako sa China, siguro, nung ika-3 days po namin, sa sobrang pagod ko siguro, ay talagang hindi ko po alam ang nangyari. Habang ako'y natutulog, ayan, parang, ano bang tawag doon? Binangungot po ako. Ayan, at nagulat po ako dahil yung aking mga amo, ay yung mag-asawa, ay nakatayo sa tabi ng kama na hinihigaan ko. At yung pala ay ginigising nila ako, hindi daw po ako magising-gising. At ako daw po ay nagsasalita na hindi daw nila mawari, hindi nila maintindihan. Ayan. Pero talaga po totoo ay ako po'y nananaginip. Habang ako'y nananaginip, hindi ko po maintindihan yung aking nararamdaman na para po talagang mauubos na yung aking hininga, na mawawala na ako ng buhay. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat naroon ng aking mga employer sa tabi ko. At ako'y nagising sa araw na yon. Salamat Lord sa pagkatunay nga na wala kang lingkod na pinabayaan. Salamat sa pag-iingat mo lagi sa araw-araw ng aking buhay, hindi lang sa akin kundi sa aking anak at sa aking buong pamilya. Lord, maraming salamat. Sa iyo ang lahat ng kapurihan. To God be the glory. Amen. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. Hindi pa talaga niloob ni Lord, sister, kasi gusto pa niyang kantahan mo siya. Amen. Sino pa po ang magbabahagi? Sister Choracho po. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magandang tanghali mga kapatid, magandang tanghali Yahweh El Shaddai. Gusto ko lang ibalik ang papurit pasasalamat sa dakilang Diyos sa katapatan niya sa aking buhay. Last February 14 po, birthday ko, hindi ako nakapatotoo. Maraming salamat po na 69 years old na ako. Sa kalakasang araw-araw inibinibigay mo. Ngayon, kahapon, akala ko hindi ako makadalo. Salamat mga kapatiran sa mga prayers ninyo. Akala ko hindi ako makarating ngayon, pero sa kapangyarihan ng Diyos na tapat, hindi niya ako pinabayaan at nakarating akong nag-serve, Lord. Although may sipon pa ako at kunting ubo, pero ikaw po ang dakila, tapat na manggagamot, Panginoon. Kaya wala akong maibabalik, Lord, kundi ang mataas na papurit pagsamba sa iyong dakilang pangalan. To God be the glory. Amen. Kaya nga sabi nga sa Bible na pag inuna mo si God, ay bibigay niya lahat ng mga panalangin mo, sister. Amen. Sino pa po? Sino po ang mag-aayag? Sister Che. Ang naggagandahan din nating choir. Si Sister Che. Amen. Praise the Lord. Same to you, sister. Lahat ng anak na El Shaddai ay magaganda. Amen po ba? Amen. At narito po ako sa inyong harapan. Nagpapasalamat tuwing ang napakabuti ng Panginoon. Ako po ay 35 years old. Ay, batang-bata. Hindi po, 53 years old na po ako. Proud to be 53 years old. Tunay ang napakabuti ng Diyos na ang kalakasan lang naman po ang aking hinihingi at sa super duper po talaga namang siksik, liglig, umaapaw ang pinagkaloob ni Lord na Amen. talaga namang mas maganda yung hindi kayo nag-expect kasi darating at darating. Amen po ba? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Ako po ay magbabahagi din po.
ng, ng pagpapala ng ating Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang i-share ko lang po, nung umalis po ko yung mga amo ko, nagpunta po sila ng Japan, naiwan po kami sa bahay. Nagkaroon po ako ng sakit dito sa braso ko hanggang dito po sa likod. Halos di po ako nakatulog 3 araw, halos iniiyakan ko na siya. Sabi ko, Lord, tinaas ko siya sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ginawa ko na lahat, hinilot ko siya, nilagyan ko na ng ointment, ininuman ko na siya ng gamot. Pero wala po talaga, hindi po talaga siya umepekto. Kaya tinaas ko na lang siya sa Panginoon at sabi ko, Lord, pagalingin mo tong aking braso at ang aking likod, Lord. Maglilingkod po ako sa inyo at dadalo ako sa iyong gawain at ihahayag ko ang iyong kabutihan. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon. Hallelujah! Ngayon po ay magaling na po siya. Ay, praise the Lord. Praise the Lord. Praise. Yun lamang po mga sisters and mga brothers. Ngayon po ay dadako na po tayo sa tayo po ay makikinig na po ng mabuting balita at ang maghahayag po ng mabuting balita ay si Brother Bayer Nani Gonzales po. At ang maglilid po ng prayer ay si Sister Juliet. At sasamahan po tayo ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Praise the Lord. Sige po, tayo po'y magsitayo na, mga kapatid. At tayo po'y manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, sa aming Panginoong Yahweh El Shaddai, minsan pa'y pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa mga oras nito sa aming buhay, Panginoon. Salamat o Diyos sa buhay at kalakasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Naririto kami muli, Panginoon, dumudulog sa iyo at nagpapakumaba, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon. Kung kami may nakasakit ng aming kapwa, sa isip, sa salita at sa gawa, O Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa paglilinis mo sa amin. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. At minsan pa, O Diyos, sinataas namin ang araw na ito, ang lahat ng aming gagawin, Panginoon. Lord, ang iyong banal na salita na ihahayag ng aming minamahal na kapatid, Brother Bayer Gonzales, Panginoon. Basbasan mo po ito, Panginoon, upang ito'y magkaroon ng, upang ito'y tumimo sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Tago mo sa iyong kaningningan ang iyong lingkod, Panginoon, na siyang maghahayag ng iyong mabuting balita, O Lord. Upang, Panginoon, tunay na ikaw ang aming makita sa kanyang pagtayo sa aming harapan. At iyong mga salita, Panginoon, ay tunay na maririnig namin, Panginoon. At ito'y maayos sa buhay namin, Lord God. At ganoon din po, Panginoon, ang kahilingan ng bawat isa sa oras nito, Panginoon. Ng iyong mga manggagawa, ang mga attendees mo, Lord God. Na isulat man o hindi pa, Panginoon. Lord, batid mo ang aming mga pangangailangan. Batid mo ang nilalaman ng aming puso't isipan, Panginoon. Kaya't alam namin, O Diyos, ang lahat ng aming kahilingan sa araw nito, Panginoon, ay iyong tutugunin, Ama. Lord, kung kami man ay may nalimutan pa sa aming panalangin, Lord God, ikaw na po ang bahala, Panginoon. Batid mo ang lahat ng ito, Panginoon. Lord, maraming salamat at ang lahat ng ito ay aming pinasasalamatan sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Praise the Lord. Tayo po'y tuloy-tuloy na. Taas mo natin ang ating mga kamay. Handaan ang ating pagpapakumaba sa ating Panginoon. At minsan pa anyayahan natin ang kanyang banal na Espiritu. Na tunay nga na siya ang patuloy na manguna sa atin sa araw na ito. Oh, have your way, O God, in our life. Holy Spirit, fill our hearts. Tunay nga, Panginoon, na wala kaming magagawa sa ganang amin lamang. Ngunit ikaw, O Diyos, ang patuloy nakikilos sa aming mga buhay. Spirit, fill
Speak your words into our hearts and have your way. Speak your words into our hearts and have your way. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Patuloy po tayo sa ating pananambahan sa ating Panginoon. Sabi po sa kanyang mga salita sa Revelation 5:12, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing." Praise God. Truly, O God, the power, the glory and honor is yours. Narito po kami, Panginoon, upang patuloy na sambahin ka. Thank you, God, for the cross. Thank you, Lord, for saving our lives. Thank you, God, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid.
Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. To the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on our knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise God, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang iyong pangalan ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. The years you made me, that the time of Christ was near. Though the People could not see what Messiah ought to be, though your words contained the plan, they just could not understand. Your muscle some work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah, hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Praise you, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Holy Spirit, Ikaw ang gabay at patnubay namin sa aming paglalakbay sa magusot na daigdig na ito. Muli nagpapasalamat po kami sa biyaya ng buhay, kalakasan, kalusugan na patuloy pinagkaloob mo sa amin. Ngayong araw na ito, Lord, as Wednesday,
Ipinapakita mo lang sa amin na ang tao ay hindi pwedeng magmalaki. Ang tao hindi pwedeng magyabang sa Diyos. Sapagkat kaming mga tao nilikha mo galing sa lupa ay babalik sa lupa. Galing sa alabok ay babalik sa alabok. At itong araw na ito ay mahalaga sa sambayanang Kristiyano na makita ng lahat na ang tao na galing sa alabok ay babalik sa alabok. Salamat, Panginoon, sa buhay, kalakasan ng pinagkaloob mo sa amin. Salamat din sa pribileyong pinagkaloob mo sa amin na sa dami-daming tao dito sa Hong Kong, pinili mo mga kapatid namin ito upang maglingkod sa iyong kaharian dito sa Hong Kong. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang buong isang oras na fellowship nito sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Hallelujah. Diyos ng pag-ibig. Mahalang tayo. Pag-ibig ang siyang bumukaw sa ating puso at Kaluluwa. ang siyang nagtulong sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan Paman. sa puso't diwa. Tayo'y isa lamang kahit na tayo ay magkawalan. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong may nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipabalita sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong may nagmamahal. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Ayan. So ngayon, mga kapatid, napakabuti ang Diyos natin. Alam niyo bang ibig sabihin ng pagpahid ng sa inyong noo? Sabi ng mga pari natin noon, ang kahulugan niyan, mamamatay ka rin. Mamamatay ka rin. Kasi lahat ng tao namamatay, di ba?
O, ang tao pag namatay, saan babalik? Sa lupa. O, ano yung, kung ano ninyo, alabok yan. Magmula sa lupa ay babalik ng kusa. Kaya wala dapat na ipagmamalaki ang tao sa Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, the King of kings and the Lord of lords. Yung mga hari, siya daw ang hari sa lahat ng mga hari. Panginoon sa lahat ng mga Panginoon. At yung mga nagpapahid ng abo, ina-accept natin, Panginoon, kami tao, nagkamali, nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Inaamin namin na kami mahina, marupok. Kaya tulungan mo kami, Panginoon. Sign ng humility, pagpapakumbaba yung Ash Wednesday. Amen? Kaya ang ating topic ngayon, kahapon, tatapusin na natin ngayon, Lunes, Martes, ay tinapik natin about the power of a pure heart. Ngayon, matindi ito, may karagdagan. The power of a new pure heart. Hindi lang pure heart, new. Yung pusong pinalitan ni Lord. Okay, in the book of Ezekiel, chapter 36, verse 26, ganito ang sinasabi. I will give you a new heart and a new mind. I will take away your stubborn heart and stone and give you a obedient heart. I will put my spirit in you and will see to it that you follow me, follow my laws, and keep all the commands I have given to you. Sabi ni Lord, tingnan natin ang sinabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at matupad ninyong mabuti ang aking mga utos. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Almighty God, there is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give your praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. Let us worship to the Lord, brothers and sisters. Hallelujah. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I
walang katulad mo. Pinupuri kita, O Diyos, yan ang panalangin ko, makita ka nilang lahat sa buhay ko. Sinasamba kita, O Diyos, walang katulad mo. Walang katulad mo. Walang katulad mo. Amen. Palapakan natin si Lord. So, ang sabi ng iba, no, hindi naman nakikita ang Diyos. Pero ang Bible nagsabi, sa Matthew 5:8, mapalad na may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kaya hindi mo nakikita ang Diyos kasi ang dumi ng puso mo. Ha? Nandyan yung galit, puot, hinanakit. Sipin mo, ilang dekada na yung daladala mo. Na samantalang, hindi ka dapat maghirap, hindi ka dapat malungkot. Kasi ang taong may sama ng loob, galit sa kanyang puso ay wala po siyang saya. Okay, palapakan natin ang Lord. So, magsiupo tayo sa natira nating oras. No? Ito po ang sinasabi ni Lord. No? Sabi niya, I will give you a new heart and a new mind. Dalawa yan, ha? Kasi ang mind, heart, kailangan magkaroon ng unity. Kasi nagkakagulo mismo ang isip mo, ang puso. Minsan, hindi nag-unite yung iniisip mo, iba doon sa gusto ng puso mo. Ang gusto ng puso mo, alika, sumamba ka as Wednesday ngayon sa St. Joseph. Ang sabi ng isip mo, sa susunod na lang. Yan ang problema ng maraming Kristiyano eh. No? Pero si Jesus, siya ang magbibigay sa atin ng new heart and new mind. Kaya nga mayroon tayong new life. No? Kung mayroong new life, mayroong old life. Lahat naman tayong mga tao may old life. Amen. Ano ba ang karanasan mo sa old life? Masama. Malungkot. Walang katiyakan. Pero ngayon na nandito na tayo sa Panginoon, kitang-kita mo ng direksyon ng buhay mo. Alam mo na. Kasi nung una, ang sabi ng iba, bakit brother ba hindi ang hirap sundin ng utos ng Diyos? Kasi wala naman sa iyo ang Diyos eh. Anong sinabi ng Romans 8 verse 28? Ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Kung kasama mo ang Diyos, may mahirap ba sa Diyos? Wala. Magagawa niya ang lahat ng bagay. Okay. Ngayon, yung verse 27 ng ating binasa, sabi niya dito, I will put my spirit in you and will see to it that you follow the laws and keep all the commands I have given you. Ang utos ng Diyos, simple lang. Dalawa na lang eh. Ibigin mo ang Diyos buong puso, buong isip at buong kaluluwa. Kaya sabi ni Lord, I will give you a new heart and a new mind. Pag sa pag-ibig, sabihin mo, ibigin mo ang Diyos buong isip, di puro isip na lang. Hindi mo pwedeng ihiwalay yung isip at puso.
Ha? Kailangan mahalin mo ang Diyos buong isip at buong puso at buong lakas at buong kaluluwa. Ang tanong, may kaluluwa ka ba? Ha? Ang aso, wala pong kaluluwa yun. Ang hayop, walang kaluluwa. Isa lang ang binigyan ng Diyos ng kaluluwa. Tao. Alam niyo ba yung kaluluwa natin? Pag nalulungkot ka, yun yung kaluluwa mo. Kaya nung si King David nag-commit ng adultery, malungkot na lang siya lagi. Sabi ni David, ano ba to? Yung joy na naramdaman ko nung una, ay hindi ko na naramdaman ngayon. Sa sobrang kalungkutan ni King David, inutusan niya ang kaluluwa niya. Kaya ang kaluluwa mo, pwede mo utusan eh. Ano sabi ni Haring David? Oy, kaluluwa, huwag kang palamya-lamya dyan. Magsamba ka, magpuri ka sa Diyos. Kaya doon ginawa yung awiting, Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. Ha? Kaya pag medyo tinatamad-tamad ka na sa gawain ng Panginoon, tinatamad-tamad ka na pumunta, sabi mo, oy, kaluluwa. Ha? Kausapin mo yung kaluluwa mo. Amen po ba? O yun. So ngayon, buong lakas, buong pag-isip, buong kaluluwa, ibigin mo ang Diyos. Pangalawa, ibigin mo yung kapwa gaya na yung sarili. O, yung sarili mo, mahalin mo rin. Kasi may mga taong napabayaan nila ang kanilang sarili, puro na lang bigay. Lahat ibinigay na. Ha? Lahat ibinigay na. Kaya nung umuwi, waray kwarta. Amen po ba? Magkuripot naman kayo ng kunti. Magtira kayo sa sarili ninyo. Huwag ibigay lahat padala. Kaya tinuruan ko yung Sunday group, how to manage your money. Management, kailangan lang yon. Manage your time, manage your talent, manage your money, manage your loved ones. Lahat ng bagay naaayos. Dahil ang Diyos ay maaayos na Diyos. Amen po ba? Yon. Sabi ni Lord, kaya hindi nyo nasusunod ang aking mga batas, ang aking kautusan, kasi wala pa sa inyo yung bagong espiritu at bagong puso. Kaya sabi ni Lord, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu at ilalagay ko mismo sa inyong puso ang aking mga utos para masunod yung mabuti ang aking mga kautusan. Ngayon, gusto mo mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. How to live the will of God. Hindi mo kayang mamuhay sa kalooban ng Diyos kasi may sarili ka rin kalooban. Ano ang kalooban mo? Gusto mo lagi masaya. Kaya may mga tao sa Central, puro saya ang hinahanap dyan eh. Amen po. Ang kalooban mo, maging masaya ka, maging maligaya ka, pero ang kalooban ng Diyos, magpinitinsya ka. Lalo na ngayon, panahon ng Kwaresma, magbawas-bawas ka. Kaya ako wala na akong tiyan ngayon, tingnan nyo. Nagja-jogging na ako sa Victoria. Tapos ang kinakain ko, kamuti na lang at saka isda at saka yung juice. No? Aba, pagdating ko dito, parang hindi ko kaya dalhin yung tiyan ko kasi sobrang dami ng kinakain kasi. Ngayon, magkuwang ka rin. Magpinitinsya ka rin. Ano yung pinitinsya? Fasting. Prayer and fasting. Fast eating. Hindi nyo ba alam na ang tubig ay number 1 na gamot? Yung water cleansing. Pag nag-fasting ka, pwede kang mamatay pag hindi ka uminom ng tubig. Pero pwede kang mabuhay kahit 2 months wala kang kain. Anong pagkakaiba noon?
Kasi ang laman ng katawan natin ay tubig. There are 70% sa katawan natin ay tubig. So kailangan mo lang sa prayer in fasting ay tubig. No? Inom ka ng inom ng tubig. Ngayon, pag maininom ka, iihi ka. Alanganin naman na walang lumabas dyan. Ha? Amen po ba? O, pag ikaw ay uminom ng tubig, ihi ka ng ihi. O, anong nilalabas doon? Lahat ng dumi sa katawan mo, nilalabas niya. Ha? Yung sugar mo na sobra, labas yan. Ang delikado pag lumabas dugo. Di ba? So ngayon, cleansing, paglilinis. Kaya nga itong panahon ng Kwaresma ay paglilinis sa kasalanan. Sabi ng iba, brother, bawas-bawas tayo ng bisyo. Kasi mahal na araw ngayon. No? Huwag ka muna maglasing. O, kaya maraming tumitigil ng pag-iinom ng marami. No? Uy, magkuhan ka. Mag-ano ka doon, no? Maglakad ka, hampasin mo yung katawan mo. Hindi naman tinuturo ng simbahan yon. Yung lalakad ka, dugo-dugo na. Akala mo, dugo yung sa kwan, coloring lang pala. Yung mga naglalakad sa sa Batangas, karami niyan. Mayroong nga nagpapako doon panahon ng ng Biyernes Santo. Nung tinamaan yung kamay napaihi, ang sigaw ng Kristo, ako'y nauuhaw, ang sinigaw, ako'y naiihi. Sa sobrang sakit. Kaya wala na nagpapako sa krus niyan sa Talisay at doon sa Tingloy o doon sa sa Batangas. Bantog sa Batangas sinabi ng Kristo, ako'y naiihi. Sabi ng mga nanonood, daming tao, ay siya ang Kristo na Tinanong namin yan sa mga obispo. So, hindi exercise ng simbahan yan. Panata nila yan. Hindi mo mapipigil yung mga tao kasi panata nila yun no? Pero hindi tinuturo at hindi kinukonsente ng simbahang Katoliko. Yung mga nangyayari sa Pampanga na nagpapako ng live, no? Pating Pangasinan, pating mga lugar. Sa probinsya kasi, no, pag mahal na araw, yun talaga ang dinadayo ng mga turista, pati yung aktual, no? Pero wag natin gawin yan, no? Ang tao na malinis ang puso, binago na ng Panginoon. Ulitin ko, no? Ang taong binago ng Panginoon, binigyan na rin niya ng bagong puso at bagong isip. Kaya, ang resulta, anong resulta niyan? 2 Corinthians, yan ang resulta dito 5:17. Anong sinabi doon sa 2 Corinthians 5:17? Sa Tagalog, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Wala na yung luma niyang buhay, siya'y bagong-bago na. No? Kaya makikita mo yung testimony ng mga tao, mga kapatid, dati po ganito ang buhay ko. Lasinggo, babaero, latang-ero na sa kanya na. Subalit, nung umatin ako sa CLSS, tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon ko at sariling tagapagligtas, binago niya ang buhay ko. Pero ang totoo doon, ang binago ni Lord, yung inward, pinalitan ni Lord yung puso niya at saka isip. At ito ang maganda, pag binago ni Lord ang inward, nagre-reflect sa outward. Matagal kang tumanda. Ang taong binago ng Diyos ang puso mo at isip mo, yung iba, 40 anyos, parang 80 anyos.
ikaw 60 years old, parang 36 years old ka lang. Natatawa si sister. Totoo yun. Mayroong nagre-reflect yan sa outward. Amen? Okay, ulitin ko. Alam mo, may preacher tayo sa Isabela. 99 years old, ngayon 100 years na. Gusto nyo? Kwan yun, binata? Gusto nyo? Sa Isabela. Yung pinatutuo ni Brother Dennis, 199 years, preacher ng El Shaddai sa Isabela, Kawayan, Isabela. Isipin mo yun. 99 years old, parang 50 anyos lang. Kasi simula nung ibigay niya ang puso niya sa Panginoon, yun, binago siya ni Yahweh El Shaddai. Purihin ang Diyos. Amen? Sabi dito, anyone who is joined to Christ is a new being. New being. And the old is gone, the new has come. Yung luma nagsilipas, yung bago dumating. Ano yung bago na yun? Bagong puso, bagong isip. Yung binasa natin sa Ezekiel 36 verse 26 up to 27. Amen? Yun ang resulta, mga kapatid. Ngayon, sa ating pong pagninilayan ngayon, the power of a new pure heart, kapatid, ito po ang sinasabi, the power of a new pure heart, Salmo o awit 51 verse 10 up to 12. Create in me a clean heart. Diyan naman kinuha yung awitin na, create me, O Lord, a clean heart, O God. No? Mas maganda yata yun. And renew the spirit within me. Yan o. Create in me a clean heart, O God, and put a new and right spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. Kaya si King David, nung saluin na niya yung kabanantipan, yung propeta nagsabi, mahal na hari, hindi ka karapat-dapat, mamamatay ka. Sabi ni King David, ano ba? Inanoint ako ni Yahweh, ako maging hari ng Israel. Ngayon, hindi ako karapat-dapat. Anong sinabi ng propeta? Sabi niya, mahal na hari, natatandaan mo yung istorya. May isang mayaman, ang dami niyang tupa, at mayroon isa mang mahirap na nag-iisa lang ang tupa. Mahal ng mahirap yung kanya nag-iisang tupa. Ang ginawa ng mayaman, pinag-intrisan yung nag-iisang tupa ng mahirap at pinapatay pa ng mayaman yung mahirap. Anong gagawin mo, mahal na hari, kung ikaw yun? Alam mo ba, sabi ni Haring David, napakasama yung taong yan. Dapat yan pugutan ng ulo. Dapat yan patayin. Sabi ni Propeta Nathan, ikaw yun. Kaya nga hindi ka karapat-dapat sumalo ng kabanatipan. Kasi ikaw yun. Naalaala ni King David, paano nalaman yun? Mayroon ba nalilihim sa Diyos? Nung pinag-intrisan ni King David ang asawa ni Urias, kasi si Bathsheba, asawa ng kapitan ni King David, ay gera noon. Ano sinabi ni Haring David? Nagkuhan ba siya ng atwiran? Dinaan lang ni Propeta Nathan sa kwento. Mahal na hari, ikaw yun.
O naalaala yung istorya tungkol kay Propeta Nathan? At si David at saka si Bathsheba? Isang araw, naroon si Haring David sa palasyo. Nung siya'y dumungaw sa bintana, kasama niya ang kanyang close-in security guard. Na? Ang sabi po, kasi ang mga bahay ng mga general, ng mga sundalo noon, katabi lang, paligid lang ng palasyo. Nakita ngayon ni Haring David ang napakagandang babae at naliligo pa si Bathsheba. Sabi ni Haring David, wow, ang ganda niyan. Sino ba yung babae yan? Ang tinanong niya yung kanyang chief security. Sino yan? Ha? Sabi na security, mahal na hari, asawa po yan ng iyong kapitan na si Kapitan Orias. O hindi naman nagsalita si David. Sumulat. Nung sumulat, ang sabi ni Haring David, ibigay mo sa general. Hindi naman binasa ng ano yun ng kapitan. Ay ng mensahero ni Haring David. Ibinigay sa kapitan, ng kapitan, at ibinigay sa general. Kinabukasan, bakbakan ng gera. Nagtaka sila ng opisyal ay hindi po nakapront sa gera yan. Ang mga opisyal noon ay nagmamando lang, sa malayo lang nakatingin. Ang mga general, colonel, no? Pero nung time na yon, inutos ng general, ilagay sa front line ng gera si Kapitan Orias. Yun ang laman ng sinulat ni Haring David. Ibigay mo sa general. Kinabukasan, ibinalita, namatay po sa digmaan ang ating magiting na kapitan na si Kapitan Orias. Paano mamatay? Utos ni David, lagay mo sa front line kasi kunin ko asawa niya. Kaya di ba napakalinis yung ginawa ni David? Pero, nalihim ba sa Diyos yun? Sinong sinabihan ng Panginoon? Yung man of God. Kayo magalit sa mga preacher, sa mga pare. Pag kayo pinagsabihan, mahal kayo niyan. Uy, tumino ka. May asawa ka sa Pilipinas, nanlalalaki ka dito. Tapos magagalit ka. Ang lingkod ng Diyos, karapatan lang nila sabihin, because ang mouthpiece ng God ay ang mga messengers niya, ang mga lingkod niya. Kami, pagkatapos preach, matutulog na ako. Lord, will be done. Bahala ka na sa mga tao doon. Sabi ni Lord, yung hindi sumunod, walang biyaya, padala sa Bisaya. Yung nakinig at sumunod, siya ang tatanggap ng pagpapala. Amen? Woo! Amen po ba? Amen. No? O yun. Doon po nanggaling yung awitin na, create me, O Lord, a clean heart, O God, and renew the spirit within me. No? Restore unto me the joy of my salvation. Lord, ibalik mo sa akin yung kagalakan. Sapagkat alam nyo, pag kayo nalulungkot na, wala na pong kaligtasan sa inyo. No? Sapagkat ang bunga ng kaligtasan ay kagalakan. Kaya ang mga taong nabubuhay na masaya't maligaya, ang mga taong yan ay ligtas, mga kapatid ko, kay Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba? Amen. Ngayon, anong ginawa ni Haring David? Dahil alam niya, siya ang tinutukoy. Alam ko na ginawa ko kay Urias.
Ako ang nagpapatay sa kanya. Kaya lang para malinis na makuha ko si Bathsheba yung asawa niya. Alam mo ba nung mabalo si Bathsheba, inutusan agad yung security. Kunin mo na si Bathsheba, wala nang asawa niya, patay na. Nagkaanak sila. Si Absalom, anak ni Haring David sa tunay na asawa, nilabanan si Haring David. Yun ang consequence ng kasalanan. Rebellion. Nag-rebelde yung asawa, yung anak niya. At matindi pa noon, inagaw kay Haring David yung trono. At hindi lang yon, masakit sa isang magulang ng sarili mong anak ay namatay. Namatay po si Absalom, anak ni Haring David. Consequence yun. At hindi lang namatay yun. Si Haring David ay tumakas sa bundok kasama ang kanyang mga ministro, ang kasama sa kanyang mga kasamahan. At noon, na-realize ni David na napakalaki pala ang nagawa kong kasalanan sa iyo, Yahweh. No? Alam mo ba ang ginawa ni King David? Nung sinabi ni Propeta Nathan, ikaw yun, mahal na hari. Bakit pinag-intrisan mo ang asawa ng iyong kapitan? Pinapatay mo pa. Pinunit po ni Haring David yung kanyang damit na isang hari. Tapos, nagpatira pa, lumuhod, at nagmakaawa kay Yahweh. Ang sabi niya, Yahweh, patawarin mo ako. Kaya si David, mahal na mahal ng Diyos, kasi siya lang yung hari na may puso kagaya ni Jesus. Kung mayroong immaculate conception, si Mama Mary, ang puso ni Jesus ay iisa, ganun din si David. No? Nung time na yon, pinatawad po ng Diyos si David. Kasi ang Mesiyas, manggagaling po sa lipi ni David. Kahit anumang pagkakamali, anumang kasalanan ng chosen people of God, kahit ang Israel, kahit yan ay nagkasala sa Diyos, hindi yan pababayaan ng Diyos. Amen? Alam niyo ba ang Israel, yan ang promised land, yan ang Kanaan na pangako ng Diyos sa mga Israelites. The Israelites people, the chosen people of God, hindi po pwedeng matalo sa digmaan. Sapagkat sinabi niya, Jerusalem, Jerusalem, ikaw ay ilang bisis kong kopkopin katulad ng isang inahing manok. Ikaw ay parang sisyo na gusto kong kopkopin, bakit ayaw mo sa akin? Pero sinabi ni Yahweh, mahal na mahal pa rin kita. Ang sino mang magwasak sa iyo, wawasakin ko. Tingnan mo, ako saksi noon nung April, bago ako pumunta dito, umuulan yung 350 missiles from Iran sa buong Jerusalem. Ang kalangitan ay parang fireworks na mga bomba kasing laki ng poste ng LRT. Pero walang bumagsak kahit isa. Dahil tinupad ni Lord ang pangako niya, Jerusalem, Jerusalem, ang sino mamagwasak sa iyo, wawasakin ko. Pagkatapos ng nangyaring yon, 3 days lang, namatay. Sumabog ang sinakyan na helicopter ng presidente ng Iran. Paano nangyari yun? Pag si Yahweh ang gumante, wala kang tatakbuhan. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Israel is mine, akin ka. Kaya, sino makapaniwala doon? Alam mo ba yung nakita sa satellite, pinakita doon? Tuwing ang Jerusalem ay napapahamak, nag-i-intervene yung pong 7 arkanghel sa pamumuno ni Miguel Arkanghel, San Rafael. No? Nakita po sa satellite, hindi lang po mga Iron Dome
Hindi po kaya ng Iron Dome yun. 350 missile. Nakita po sa satellite na winawasiwas ng mga pakpak ng anghel ang mga bomba. No? Amen? Hindi po mapaniwalaan yun. Kaya ganun na lang ang paniniwala ni Netanyahu, ang Prime Minister. Anong sinabi ni Netanyahu? Thank you to all Christian around the world to stand behind Israel. And thank you, my friend Philippines. Isipin mo kung ilang daang bansa yan eh. Pilipinas lang binanggit na thank you, my friend Philippines. Bakit? Malaki ang papel ng Pilipinas. Kaya magkaibigang matalik ang mga Hudyo at mga Pilipino. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Okay. Ito na. What happened when God gives you a new heart? Anong mangyayari? Ito. Being born again give us new start. No? Ito ang pinagtatalunan ng mga fundamental na mga born again at mga Catholic charismatic nung time 1984, 85, 86. Kasi ang unang nakatuklas ng charismatic ay mga born again. Ngayon, sasabihin nila, ito ang sinasabi dito. In John 3:3, John 3:3, Jesus answered, I am telling you the truth. No one can see the kingdom of God without being born again. Hindi nyo makikita ang kingdom, kaharian ng Diyos, pag hindi kayo maborn again. Ang ginamit ng Catholic Church ay born from above. Ay, kahit anong basahin mo, kahit anong version ng Biblia, born again talaga eh. Amen? Pwede bang bagawin mo yung Bible? Sabi naman ng iba, mga kapatid, nung sa Katoliko ako, hindi ako nagbago. Sira ulo ka pala. Eh, ang Katoliko, wala namang problema yan. Ikaw may problema. Pwede ka magbago sa Katoliko. Kaya ang mga taga-El Shaddai, hindi umalis sa Katoliko dahil wala pong problema ang atin pong reliyon. Ikaw may problema, ikaw ang babaguhin ni Yahweh El Shaddai. Woo! Amen? Yan. Ang sabi dito, what happened when God gives you a new heart? Di ba tinanong ng Panginoon? Sabi ni Nicodemus, si Nicodemus, tandaan niyo, kahit pumunta kayo sa Israel, si Nicodemus buhay pa. Punta kayo. Lahat po ng obispo na inassign ng Santo Papa sa Holy Sepulchre ay ang pangalan niya papalitan ng Nicodemus, Bishop Nicodemus. Kasi ang Holy Sepulchre doon pinako si Kristo. Tapos nandyan yung buhay na bato na tiniktik ng mga scientists na tumagos yung dugo ni Kristo sa mga buhay na bato. Tapos nandun libingan ni Kristo. No? Ang Holy Sepulchre, ang namamahala doon si Nicodemus, yun yung nagtanong kay Jesus. Sabi niya, Jesus, paano? Matanda na ako. Paano ako babalik sa sinapupunan ng nanay ko? Sabi ni Nicodemus, guro ka pa naman ng Israel. Ang ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kaya nga, si Kristo, hindi nabalian ng buto. Sinabi sa kasulatan, ang ginamit doon si Nicodemus. Kasi nung mamatay yung dalawang magnanakaw,
binalian lahat sila ng buto. Si Kristo babalian ng buto, sinabi ni Nicodemo, wag na, ililibing na lang natin siya. Ako nang bahala dyan. Ako nang garantor dyan. Oh. Kaya si Nicodemo ang nag-ayos ng libingan ni Kristo. Bakit hindi nyo alam? Si Nicodemus din ang tumulong para si Kristo ay ilibing doon. Kaya nagulat ako doon sa Israel. Pagtok ko, sabi ng MC, our guest ang magmamas ngayon, si Bishop Nicodemus. Buhay pa si Nicodemus! May dala-dalang tungkol. Ang laki ng mama. Brother Bay, lahat ng inassign ng obispo, pag namatay yan, yung obispo na yan, papalitan din yan, pangalan Nicodemus din. Halimbawa, ang pangalan mo, Bishop Jeffrey. Pag inassign si Jeffrey doon, ang pangalan niya, Bishop Nicodemo na. Sige, wala na tayong oras. Ganon. Kaya, yung bagong puso, bagong isip, bagong direksyon, bagong buhay, yan ang mga taong makakasama ni El Shaddai sa kanyang kaharian. Okay, itaas ang kamay. Ipikit ang mga mata. Magsitayon tayo. Talaga mga ito masunurin talaga, no? Thank you, Jesus. Close your eyes. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Create in me a clean heart, Oh, God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit Within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. And renew a right Spirit within me. Create in Me a clean heart, oh God, and renew your a right right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, And renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me Restore unto me the joy of my salvation, and and renew the a spirit within me. and renew a Spirit within me. and renew a Spirit within me. Lagay natin mga kamay sa ating puso. Sabi mo, Panginoon, Panginoon, patawarin mo po ako patawarin sa mo lahat po ng ako aking mga kasalanan sa lahat ng aking mga simula sa kasalanan, aking pagkabata simula hanggang sa aking ngayon. pagkabata. Sa oras nito, Panginoon, Sa oras nito, Panginoon, gusto ko po
baguhin mo baguhin at mo. bigyan mo ako ng At bagong bigyan mo puso, ako ng bagong bagong espiritu, bagong espiritu, at bagong isip at bagong isip upang matupad ko upang ang matupad kalooban ko mo, ang kalooban kung anong mo, kagustuhan mo, kung anong hindi ang kagustuhan kagustuhan ko. hindi ang kagustuhan. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga nanonood, nakikinig ngayon sa YouTube, sa Facebook, lalong-lalo na ang mga nakiisa sa Ash Wednesday ngayon, ang mga kapatid natin na nandito ngayon, kapatid, mapalad ka sapagkat ang mensaheng ito para sa iyo. Mahal ka ni Lord. Noon pa man, hindi aksidente ang pagpunta mo dito dahil niloob ni Lord, mapakinggan mo ang mensaheng ito para makalaya ka sa puot, galit, hinanakit, anumang mga bagay na nagpapahirap sa iyo. Release sa pangalan ni Jesus. Patawarin mo ang mga taong nagkamali sa iyo, nagkasala sa iyo. Unawain mo na lang sila. Patawarin mo ang iyong mga mahal sa buhay kung nakasakit man sila, damdamin mo ang naging dahilan kung bakit nandito ka ngayon sa Hong Kong. Mahal ka ni Lord at hindi ka niya pababayaan. Ang mensaheng ito, gusto mo maging masaya, kapatid, tanggapin mo si Jesus sa puso mo. Amen. Iwanan ka man ng asawa mo, anak mo, kaibigan mo, o sino mang mga tao, Amen. si Lord di kanya iiwan. Amen. Hindi kanya iiwan dahil mahal na mahal kanya. Amen. Panginoon, inahabiling ko po sa iyo mga kapatid kong ito. Pagpalain mo ang kanilang buhay, ang kanilang pong pangangailangan, ang hanap buhay, ang mga mahal nila sa buhay. Higit sa lahat, magiging malakas sila lagi dahil yun lang puhunan ng mga OFW, kalusugan, because health is wealth. Salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Yahweh. Ito ay aming samutalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let us give thanks with a grateful heart. Thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, we give thanks. Mga kapatid, sama-sama nating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anuman mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang
bagay. Maging sa gagawin biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratag. Kahit anong uring paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantayin ang lupang ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringin ko sila at patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. To God be the glory. God bless us See you next week. See you tomorrow. God bless.